Nagluluto ako ng tanglad na may kamote at naipsipan ko na maghugas ng hugasan na habang naghihintay ako ng maluto yung yung kamote. Sinabon ko na ito, balnawa na lang. See, oh. Ang dali lang kasi mabutas yung gloves. Tulad nito, oh, kabibili lang. Oh, bagong-bago to, binili lang to kahapon. Ngayon, oh, sira na agad. Oh. Kaya yung mga mga hindi pa sira, iniipon ko. Pag kailangan ko, gagamit. Okay. Kagabi, panaginipan ko na naman yung, bakit kaya napapanaginipan ko mga patay ko? Noong isang araw, napanaginipan ko si mga body. Kasama ko raw. Nagbisita raw ako doon sa bahay na dati. Yung may tindahan. Yung ibininta na doon kay Albero. Oh, nandun doon si Mama Babing sa tindahan. Nag-ano siya, babantay. Nagbisita daw ako. Pumasok ako doon sa loob ng bahay. Alala ko pa. Panaginip ko. May dalawang kwarto, sala, balkon. Tapos, yung kusina, nakita ko. Tapos, sinara ko pa nga daw yung yung pintuan. Linagyan ko ng, yung parang, pako na malaki. Na linagay ko ng ganyan, oh. Ganyan. Kasi bukas daw. Naalala ko si mga baging. Panaginipan ko. Minsan, panaginipan ko si Mama. Na nag-uusap kami. Na nagagarden siya, minsan kumakain. Parang totoong-totoo. Tapos, ang nakakatuwa, ang pinapanood ko kagabi, yung mga concert niya, ni Elvis Presley. Saka yung mga, mga tribute kay Elvis Presley, na mga impersonator. Yun ang panaginipan, yun ang pinapanood ko kagabi. Kalain mo, ang napanaginipan ko kagabi, si Michael Jackson. Nakakatuwa talaga. Nanonood daw ako ng concert. Tapos, daw ako, punta ako sa kanya, magpa-autograph. Pagkatapos, sinama daw ako na may pinuntahan daw. Sama daw ako. Saka may iba pa siyang kasama. Sama daw ako. Tapos punta daw kami, kumain. Kalain mo yan, parang totoong-totoo. Pagkatapos, napaniginipan ko, si Sylvia, saka si Elsie, umiiyak daw. Kasi wala daw nagbibisita sa kanila. Umiiyak. Kasi wala man lang daw, kahit isang beses, wala man daw nagbibisita sa kanila. Yan. Umiiyak si Sylvia saka si Elsie. Hindi naman talaga mahanap ang puntod nila kasi wala naman silang puntod. Kaya paano talaga mahanap? Wala naman silang pangalan na yung puntod. Kaya, hindi talaga siya mahanap. Kaya kawawa man naman kasi umiiyak daw. Kasi, hindi sila naalala. Naawa ako. Umiiyak si Sylvia at si Elsie at wala daw man sa kanila, nagbibisita. Ganon. Grabe ang panginiginip ko talaga. Parang kala mo totoong-totoo. Yan. Sabi ko, bakit kaya?
nagpapahiwatig sa akin ang ano, yung si Sylvia. Kasi pag napunta ako doon sa ano, sa Dait, doon sa San Roque, hindi ko man lang nabisita kasi nga, hindi naman alam kung nasa ng puntod, hindi naman mahanap. Kaya kawawa naman. Lalo nang sa tagal ng panahon, wala na, hindi mo mahanap. Kaya baka natabunan na ng iba. Matagal pa naman ang panahon. Ayan. Pag si mamang ano, napapanaginipan ko, parang ano lang, parang buhay na buhay si mama. Nag-uusap kami. Dati na ano ko, napanaginipan ko, sinusuklayan ako ni mama. Lain mo yun. Parang totoo. Tapos, nag-garden si mama, nabisita ako doon sa kanya. Nakita ko si mama, nag-garden. Mahilig ka talaga kay si mama sa garden. Yan talaga pag ano, ang panaginip ko, minsan talaga, nakikita ko talaga, parang totoo. Kaya, dati si Sylvia, nung, ano yun, 1994 yun, yung nagbalik na kami dito. Yung unang uwi ko sa Pilipinas, 1994, first time ko nga si Mama Babing na makita, at yun ang huli kong makita sa personal si Mama Babing nung taon na 1994. Maliit pa nun si Dean. Ngayon, sabi sa akin ni Sylvia, kasi na kami, aalis na kami. Sabi ni Sylvia na huwag daw akong umalis. Sabi niya, bibigyan niya daw ako ng 5,000 ang buwan, huwag lang akong umalis para may kasama daw siya. Sabi ko naman, hindi pwede nga, sabi ko sa kanya, sumama na. Kaya lang, hindi naman sumama. Hindi, sa totoo lang, hindi naman niya makakabalik talaga, kasi, bisita lang siya, tourist lang sa Pilipinas. Allowed lang siya ng 21 days. Pag nagsubra na, di mabayad na ng overstay. Ayun. Tapos, hindi ako pumayag na mag-stay nga. Ayun. Malungkot ang si Sylvia. Do we stay? I'll give you 5,000 pesos a month. Just stay with me. Sabi ko, no, Sylvia, I can't. I have to go back. Ayun. Yun na pala yun. Nabalita na lang namin. Nagkasakit si Sylvia. Dahil napuluputan daw yung paa ng yung kadina ng aso. Nagkasugat. Yun. Di ko alam kung anong nangyari at nagkangga rin daw. Ayun, nadala sa ospital. Yun na pala yun. At yun ang namatay. Yan. Si Elsie naman, ang ikinamatay, yan, sabi ni Raul, kwento, parang na heart attack si Sylvia, si Elsie. Kasi nga sobrang init doon, wala naman electric fan. Parang kasi saka yung mga gamot daw nagtapon. Sabi ko nga, baka nag-suicide, nag-inom ng maraming gamot. Ganon, baka na-depress.
nag-inom ng gamot, mag-suicide. Kaya lang, hindi naman na-autopsy na yun. Pinalibing agad. Yan. Yun naman lang ang kwento ni Raul noon. Wala na. Kaya hindi na alaman kung anong ikinamatay ni Elsie, kung heart attack, stroke, or ano talaga, o nag-suicide. Yan. Kasi pag nagtagal ka na talaga sa sa Pilipinas na hindi mo rini-renew ang ang tax mo. Kasi dito every year pina-file ang tax. At para malaman nila buhay pang isang tao, kaya dapat talaga mag-file ka. Every year yan. Ay kung nasa ibang bansa, hindi na makauwi. Ay sa panahon na yun, wala pang internet. Hindi pa maka-file ng income tax sa sa online. Oh. Talagang mapunta ka dyan sa sa taxation center. Yung ma-file ka ng tax mo. Oh. Mga 1 year na hindi nakita ng government na yan, hindi active yung mo, hindi ka nag-file ng tax. So, yan. Yan yun, hihintuin. Himahinto na kasi, yan. Pero pag for example, 2 years na hindi ka nakauwi, tapos nagbalik ka, nag-file ka ulit ng tax, so, yung mga 2 years na yun na hindi mo pag-file ng tax, ibibigay ulit yun sa'yo. Ganyan yan. Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi na sa Sylvia ng ng tax. Parang nahinto na yung nila, yung pension nila. Kasi nga, yan, sabi ni Raola, yung nawala ng pera na nadating. Kasi nga, wala ng pension, naputol na kasi hindi nga nag-file ng tax. Saka kung ma-file ng tax ng ibang tao, dapat merong yung kasulatan na maipafile mo ang isang tao ng ng tax, ng ganyan. Kaya kung hindi, tulad ni Papa, may kasulatan na nag-file ng tax. Kaya every year, pina-file namin ni Papa ang tax niya para hindi maputol. Kasi kung hindi na i-file ng tax si Papa, mapuputol ang tax ni Papa. Yung pension ni Papa. Yun ang nangyari ka Sylvia sa Elsie. Hindi na file yung tax niya, kaya napinto yung yung pension. Walang pangbayad ng overstaying, kaya hindi na sila nakabalik. Wala nang pera. Baka yun na-stress. Kasi nga wala nang pera, hindi na makabalik dito. Mabuti kung mayroong pamilya na kamag-anak si Elsie sa Sylvia na pamasayan sila pabalik dito. Nakabalik siguro sila para ma-file yung tax. Kaya lang walang pamilyang matulong. Kaya yun, hindi na nakabalik dito sa Sylvia kasi Elsie. Kaya paniginipan ko, kawawa man. Kaya yan talagang hirap na mabakasyon ka sa Pilipinas na hindi ka na wala kang yung mo yung immigration status mo na i-renew, kung maghingi ng na sa gobyerno na
i-extend mo ang visa mo. Ganyan yan. Pero kung nag-overstay na, ay, mahal na ang bayad. Yan ang kaanuhan sa ano yan. Sa, ano yan? Sa Pilipinas, na ang mga turista, allowed lang ng 21 days. Kung gusto mo mag-stay ng matagal, magkuha ka ng visa. Yan, ganun yun. Noon, hindi ko yan alam. Na ano ko na, nalaman ko na lang. Kaya, saka ano, kung tulad ni Papa, ayaw na magbalik dito. Kasi matanda na siya, sabi niya. Pinapar na lang yung tax niya. Every year. Pinapile mo ni Alec yung tax ni Papa. Para, ano yan, dumating ang pension niya. Yun ang, ano, yun ang pagkakamali na ginawa ni Sylvia, na hindi siya nagbigay ng, ano yan, authorization na i-file ang tax niya. Saka si Sylvia, ay si, Elsie, na galing sa lawyer, na binibigyan niya ang sa isang tao, na i-file ang tax niya. Ganun yun, every year. Kaya lang hindi nakuha ng notarization letter si Sylvia na i-file ang tax niya. Kaya hindi na i-file. Kasi bawal ka mag-file ng tax dito na hindi sa'yo, na walang kasulatan. Mahirap yan. Fraud yan. Na mag-file ka ng tax ng ibang tao na walang kasulatan. Lalo pang hindi naman nakita ang isang tao, hindi kilala. Yan ang yan, mahirap talaga. Mahirap na basta-basta mag-uwi ng Pilipinas na walang plano. Basta ka na lang uuwi. Tapos pag naubusan ka ng pera, yan, hindi mo na alam ang gagawin mo. Mahirap talaga yan. Kung nga, ilang beses na ako nag-uwi ng Pilipinas. Plano ko, mag-stay ng Pilipinas, yung matagal. Kaya lang, wala naman nangyayari. Yung mga pinag-ipunan kong pera, ibinili ko ng lupa dyan sa Pilipinas, dalakala ko, ma-stay ako dyan ng, yung parang, stay dyan ng mga 6 months, tapos balik dito. Kaya lang, hindi na mangyayari yan. Wala na. Kung sakali man, bakasyon na lang. Kasi, mapagawa kang bahay. Wala naman titira. Wala naman mag-aasikaso. Mabubulok yung bahay. Tulad yung nasa Santa Elena. Yung bahay doon sa lutik ko. Wala. Nagkasakit yung caretaker. Umuwi sa sa kapatid. Doon na namatay sa kapatid. Kuyan yun eh. Namaga daw yung yung mukha. Parang nagkapuro ng problema sa kidney. Kasi namaga yung buong katawan. Ayaw naman magpunta sa sa center. Pinayuhan yun ni ate amin na magpunta sa center. Ay naniwala sa yung daw, na ba yun? Yung sa Bicol ay naibanan. Naibanan. Yung parang siya na inkanto, ganyan. Nagpunta doon sa manggagamot.
Hindi naniniwala na magpunta sa doktor. Sabi na engkanto daw kasi meron kasi doon kawayan sa likuran ng bahay doon na tinitirahan niya. Oh. Ngayon, are you done with that? Yeah. Ay ngayon, syempre, nabaga na yung katawan, hindi naniniwala sa doktor. O yun, ikinimatay. Na, namaga yung niya, yung mukha niya, yung buong katawan niya, yung paa niya. Parang nagkaano siyang nagkaroon ng problema sa kidney. Sabi ni Ate Ami, baka daw sa ngipin, kasi yung ngipin niya, sira. Pinayuhan daw yun ang una, yung ngipin, yung mukha niya, maga. Pinayuhan ni Ate Ami na magpunta sa center at magpatingin sa doktor. Ay, hindi naniniwala. Ayaw magpunta sa center at daw, ang sabi naman ng kapatid, baka daw na saka yung ibang tao nagsuggest na baka daw na na engkanto kasi meron doong kawayan doon, saka may mga kahoy doon sa saka may kasi doon malapit sa simbahan na hindi naayos, hindi pa naman yung tinirahan. Yun daw ang baka na engkanto daw. Ayan. Hindi nakinig kay Ate Ami na magpunta sa center. Kasi sa umpisa, ngipin pa yung lang mukha niya ang namamaga. Yung sa yung side ng ngipin. Hindi naniniwala. Ngipin ang dahilan ng pamamaga ng kanyang mukha. Siguro yung infection kumalat na pumunta na sa utak. Baka bulok na yung ngipin. Tapos, yan? Sobra ng maga ng yung paa, yung kamay, maga na umuwi doon sa sa kapatid. Hindi naman naniniwala sa mga magpatingin sa doktor. Yun na yun. Nagtulog lang daw yun. Tapos nag-inom daw ng yung nagpabili daw ng soft drinks. Sabi ng kapatid. Yung sa pamangkin nagpabili ng soft drinks. Pagkatapos, hindi na gumising. Yun na yun. Kaya yung bahay doon, napabayaan. Kasi wala naman matira. Yung dating tumitira doon na mag-asawa, wala na, umalis na. Di na alam kung si si mag-asawa, si Flora, saka si yan. May kalimutan ko ng pangalan ng asawa. Yan, di na tinatanong ko nga si Ate Ami kung nasaan, kung yan, kung nakikita niya, hindi daw. Hindi na nakikita yung dalawa kasi yan nagkaroon kasi ng alitan yung dalawa, yung yung dating caretaker, yung dalawang mag-asawa, saka yung si Delia, nagkaroon pala ng alitan. Kaya lumayas yung caretaker ko dati. Mahilig yung magtanim. Mahilig mag-garden, marami yung mga tanim. Yun. Pagkatapos, ang lumipat yung si Delia. Ay, siya, nagkasakit. Yan, kaya ang nangyari yun, abandon na yung lugar na yun. Hindi naman naasikaso yung bahay doon, yung maliit na bahay. Maliit lang naman yun, 2 kwarto, may sala, kusina, banyo, simple lang na bahay. Parang yung bahay doon sa San Felipe noon dati.
Ganun, maliit lang. Pero may malaki ang kwarto sa kasala. Malaki. Tapos, ano yan, may kusina. Malaki din kusina sa banyo. Malaki. At mataas pati yung yung bubong. Mataas. Pwedeng lagyan ng attic. Kaya lang, wala naman natira. Ayoko naman magtira doon na ako lang mag-isa. Ayoko magtira ng mag-isa. Di mo na alam kung anong yan. Mamaya yan, wala ako doon mga kapitbahay pakatapos. Ano yan? Wala pa naman mga kapitbahay doon. Kunti pa lang. Di mo alam kung anong mangyari. At di naman sa panahon ngayon, hindi naman nakikialam ang mga tao. Kahit anong marinig na ingay dyan, walang pakialam. Kasi ayaw nilang madamay. Ganun nangyari. Kaya, yan, wala na, abandon na yung lugar. Sabi nga, haunted house na daw yun. Oo, pero haunted house kasi walang, walang nagbabantay doon. Yun. Wala na, hindi ko naman pinapalinisan. Hinayaan ko lang. Kaya, yun, ganun na rin. Walang nangyari sa mga plano ko. Ano yan? Parang nose dive. Tapos yun sa Balikyaw, meron ako doon na 5 lote. Saka isang yung housing. Yung ibang nakatira, pinatirahan na lang. Kasi sayang naman kung mabulok. Yung 5 lote doon sa sa Balikyaw. Ang total ng 11,500 square meter. Kaya lang sana akala ko may mga kapatid ako matira doon, kaya nagusto ako doon magtira. Wala din. Alangan naman na ako doon, stay ako doon sa Balikyaw na ako lang. Wala akong mga kapatid doon. Mahirap na. Kaya yun. Din, mga tao doon, nakuha doon sa nyug, nakuha ng mga saging, wala. Iniiwan lang yung lugar na yun na parang, basurahan. Kinukuha lang yung mga nyug doon, tapos, doon nababalatan, yan, maging basurahan na. Pati yung saging, pinuputol, kinukuha yung, yung saging, yan, ganun. Meron din doon yung yung tawag noon, yung yung mangga. Siguro sila na din ang kuha. Wala na, kaya pabayaan din. Tapos doon sa Mercedes, meron din akong lote doon. Kaya lang wala, hindi ko man hindi ko alam kung saan ako kung sakaling makauwi pa ako o ng maliit na bahay. Hindi ko alam kung saan ako matira. Kung saan doon ang mga kapatid ko na close sa akin, doon ako matira. Yun. Sa si Roma, wala na din. Hindi na din wala na din. Wala nang pag-asa magtira doon. Wala na din lupa. Wala na. Kaya, ex na yung si Roma para sa akin. Mapunta lang ako ng mga mabakasyon sa kapatid ko. Dati taga si Roma kami, ngayon wala na. Wala na. Wala ng lupa. Wala na. Kaya, yun, si Bibi lang nandoon, saka yung mga pamangkin ko. Okay naman buhay nila. Wala na, mga pangarap. Hindi natupad. Pangarap na mama, na papa, doon na sila mag-retire sa si Roma. Wala din nangyari. Salita lang, pangarap lang. Walang nangyari. Kaya na-depress si mama. Kaya yun. Ito pala,
Kaya hindi ko pinapalit-palitan ito. Galing to kay mama. Ang ano ko nga, pinturahan ko ito. O linisin, tapos itago ko. Kay mama to eh. Kaya, tinitreasure ko ito kahit luma na. Pero mabilihan ng bago, naisipan ko magbili ng ano, para i-ano ko na ito. I-display ko na lang na galing to kay mama. May date yan sa ilalim mo. Kung kailan nila ito binili. O kaya, yan. Hindi ko to, kung maano kayo na, bakit luma na, hindi pa binabakuhan. Yan. Kaya, ay, nako. Yun ang akala ko noon. Na ano, nag-ipon akong pera para pambili ng lote. Mga, yun, titirahan. Wala naman. Para yung mga anak ko, kung sakaling may bakasyonan sila. Kaya wala. Walang nangyari. Nag-business din ako. Linuloko lang. Mahirap talaga yung sobrang tiwala sa kapwa mo. Kahit kanino, basta pera ang pinag-uusapan. Mahirap magtiwala. Meron naman mga ibang tao na talagang hindi masilaw sa pera, hindi mukhang pera. Yung matiwalaan mo. Pero yung talagang dinudiyos ang pera, kahit may sagasaan ka, wala silang pakialam. Basta makakuha sila ng pera. Yun ang nangyari sa akin. Kaya walang nangyari. Yun, abandon. Abandon na niyan. Sayang. Gusto ko sana doon sa Balikyaw kasi malapit sa dagat. Yan. Kaya lang, wala naman ako doon ng pamilya. Wala ang kapatid. Ayaw naman magtira doon. Wala. Dati nagtira doon sa ate Ami, sa mama, papa, sa Balikyaw. Kaya yun. Sa Susi, nagtira doon. Kaya yun, nagusto ako doon, magbili ng lote. Kaya lang, wala, hindi naman sila nagtira doon. Yan. Tapos doon sa Santa Elena, yun lang, nandun si ate Ami. Kaya lang, ayoko naman mag-isa doon sa, lote ko, sa taas. Kasi, ayoko mag-isa. Gusto ko may kasama akong pamilya. Ang iba, sanay na mag-stay sila na, gusto nila, sila lang talaga na walang kasama. Ay, ayoko. Gusto ko, may pamilya akong kasama sa loob ng bahay. Para kung anong mangyari sa'yo, nandyan sila, alam. Kaysa naman na, kung anong mangyari sa'yo, walang makakalam kung anong, kasi yan nga. Kasi hindi mo sa panahon ngayon, mahirap na basta-basta magtiwala. Yan. Wala may galit sa'yo, hindi mo alam. Pinasok ka na. Yan. Kaya mahirap. Kaya yun, bakasyon na lang. Yan, si Papa gusto nun sa si Roma, kaya lang hindi na. Dahil hindi na natupad. Wala na yung mga pangarap na mama, na papa, na magtira sa si Roma, hindi na natupad. Yan, pag nag-iisa kami dito, nung buhay pa si mama, si papa, kukwentuhan kami, na matira sila sa si Roma. Kaya lang, wala na. Pangarap lang. Sige guys, maraming salamat. Maraming salamat sa panonood niyo. Okay, God bless everyone.